Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Unang-una po, pasensya na po, wala po tayong Usapang Politika ng Lunes at nalimutan ko pong sabihin sa inyo na ako po ay merong fieldwork noon sa isang research ko. Ako po ay nasa biyahe nung oras na yon at maghapon po tayong nasa road. So ang hirap pong magkaroon ng live noon. At saka hindi ko po sigurado kung yung sa pupuntahan namin ay malakas ang signal. Kaya hindi rin ako nangako sa inyo na magkakaroon ng usapang politika. Ngayong pong araw na to, pag-usapan natin ang gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Middle East. Maaaring nagtatanong iba sa inyo, ano naman ang kahalagahan niyan sa Pilipinas? Usapang politika ito, bakit kailangan sa pag-usapan natin ang gyera sa labas ng bansa? Unang-una, kailangan ko pong sabihin sa inyo na ito po ay isang mahalagang kaganapan na may implikasyon po sa buhay natin. Papaliwanag ko po, unang-una po, hindi naman po porque mas importante dito, hindi po porque dahil sa ibang bansa hindi na tayo nangialam. Unang-una may pakialam tayo dito sapagkat may mga Pilipino po na nasa Israel at nasa Gaza Strip. Meron po doon. At ayon nga sa balita, may mga Pilipino na rin na mga nawawala at pinapangambahang namatay o kinidnap. At may mga kababayan po tayo na nakapangasawa ng mga Israeli at ng mga Palestinian at nandun na rin ang pamilya. At meron pa rin po tayo mga kababayan na nagtatrabaho bilang mga OFW sa Israel at sa Gaza Strip. So, hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong koneksyon. Hindi tayo pwedeng magsawalang kibo. At ikalawa po, ito pong giyerang ito makaka-apekto to sa presyo na naman ng langis. Sapagkat Middle East ito. So, ayan na naman tayo. Magtataasan na naman ng presyo ng bilihin. So, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong pakialam dito. At ikatlo, at pinakamahigit sa lahat, hindi po porket sa ibang bansa ay wala na tayong pakialam, lalo't lalo na may mga nabibiktima mga inosenteng tao. Ang giyera ay palaging may mga biktima. Ang nangungunang biktima dito syempre yung mga nakipagdigma, yung mga combatants. Pero masigit dito may mga naapektuhan pong mga inosenteng tao. Mga mamamayang mga hindi armado, mga mamamayang hindi kasali sa sandatahang lakas. Pero sila po ay namamatay, nasusugatan, nakikidnap. So, kailangan po nating intindihin bakit may ganitong giyera. So, importante po, bakit ba nagigiyera itong mga to? So, yung mga tao na nanonood, sasabihin nila, ano yan dahilan? Ang gulo-gulo dyan lagi sa Middle East. Ano ang pinanggalingan yan? Ngayong araw na to, simple lang natin pag-uusapan. Parang history lesson ito. Pero hindi nun natin babanggitin mga petsa, sabagat alam ko naman na kayo naman ay dahilan kung bakit kayo ay ano, ah parang bantulot pagdating sa mga history lesson. Sige lang po meron lang akong gagawin. Okay, maraming salamat. Ah, ah, ang isa sa dahilan kung bakit allergic tayo sa history dahil mga petsa ang pinag-uusapan, 'di ba? Mga dates, mga place, mga capital, hindi po ganoon pag-usapan natin dito. Saan po nagsimula itong gulong ito? Unang-una, nasaan ba ang lugar na to na pinag-uusapan natin? Nasa Middle East po ito. Malapit po ito sa Jerusalem. Andun po yung Jerusalem, andun po yung Egypt. Mapapansin natin, ito yung banal na lupa. Ito yung Holy Land. Ito nakikita natin na binabanggit sa Biblia. Ang kasaysayan po nito lugar na to, ang dati pong mga nanirahan dito ay mga Hudyo, yung mga Jews. Mga Hudyo. Pero nagkaroon ho ng pangyayari sa kasaysayan na sila po ay tinangay ng mga makapangyarihang imperyo ng Roma at pagkatapos sila po ay dinala sa iba-ibang lugar, sa pilitan hanggang sa sila ay kumalat na sa buong Europa. At itong lupang ito na dating kinalalagyan ng mga Hudyo o Jews ay naging tahanan na ng mga Arabo, ng mga Palestino. Itong Palestine. At samantalang mga Hudyo naman ay kumalat sa Europa at kung saan-saan sila napunta. At nung ikalawang digmaang pandaigdig, sila po ay naging biktima ng isang malawakang genocide. Bago pa man mag-genocide, itong mga Hudyo, ito po ay dinidiscriminate na sa
Europa, meron na pong tinatawag na anti-Semitism. Ang Semitic kasi ito yung race ng mga Hudyo. They called Semites. So, at ito nagkaroon ng culmination ng panahon ni Hitler, ni Adolf Hitler, na kung saan ang mga Hudyo ay sistematikong kinitil. Milyon-milyon po ang namatay. At yan po yung napatunayan na sa kasaysayan. Kaya bago pa man nagkaroon ng genocide, ay nagkaroon na ng pagnanais ang mga Hudyo na bumalik sa Palestine. Pero noong panahon na yon, ang Palestine ay nagiging tahanan na ng mga Palestinong Arabo. So meron nang naninirahan, parang umalis, sapilitan kang inalis sa bahay mo, hindi mo gusto. At meron nang nanirahan at nagkaroon na sila ng ugat doon sa lupang yon na dati ay sayo. Okay? Yun ang kwento dito. At nung matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng desisyon ang mga estado na kinabibilangan ng United Kingdom, marami, United Nations kasama na doon, at yung mga leader ng Israel na nagsimula nitong bansang Israel, sila po ay nabigyan ng pagkakataon na makabalik doon sa dati nilang lupa. Ngayon, dahil meron na pong mga nakatira doon ng mga Arabong Palestino, nagdesisyon ang United Nations na ipartisyon ang lupa. Ipartisyon. Sabi niyan, may lupa para sa mga Arabo, ito yung Gaza Strip at ang West Bank, at merong lugar na kinarve out na tinawag na Israel. At doon naman ang mga Hudyo. So kasi yun ang compromise na naisip ng United Nations na ito ay yun ang mga na sige, gawa natin ng gawa natin ng akala nila Solomonic na desisyon. But this is really an issue where a group of people, ang mga Hudyo, gusto lang bumalik sa kanilang dating lupa. Pero yung lupang iyon, matagal na rin kinukonsider na tahanan ng ibang grupo. At para sa kanila na rin. So yung desisyon ay hindi nagustuhan ng mga Arabong Palestino. At ng mga paligid nitong bansa, sapagat ang Israel na yung ang tawag sa bansang itinatag na siyang magiging tahanan ng mga Hudyo na bumalik sa Palestine, ay napaligiran ng mga kaaway. Sa north may Syria, tapos merong Jordan, merong Egypt, meron pa Lebanon. So ito ay napapaligiran ng mga Muslim at Arabong mga bansa. So nung magka-create pa lang ng Israel, antimano, hindi naghintay, ay ginera na agad siya sa mga nasa paligid niya. Okay? Nagkaroon ng giyera. At itong gerang ito ay naging madugo. Ilang beses na ginera ng mga Arabong bansa ang Israel. At ang ilan ngang pagkakataon dito, ang Israel ay nanalo. At nagkaroon pa yung dating hindi naman kanyang teritoryo ay na-annex niya because of war. Kasama din dito ang Golan Heights, nakuha niya sa Syria, ang West Bank na nakuha niya sa Jordan, at ang Gaza Strip at ang Sinai Peninsula na nakuha niya sa Egypt. Okay? So yun ang, at dahil dito, lalong umigting yung galit ng mga Palestinong Arabo. Okay? At nagkaroon ng mga pag-uusap na unti-unti binigay uli ng Israel ang Gaza Strip sa mga Palestino. Ang West Bank binigay uli, ang Sinai Peninsula binalik sa Egypt, at ang Golan Heights binalik sa Syria para magkaroon ng kapayapaan. Pero hindi po natapos dyan ang gulo. Sapagkat ang mga Palestinong Arabo na ngayon ay naninirahan na sa West Bank at naninirahan na sa Gaza Strip ay patuloy na dinamdam yung pangyayaring ito. At nagkaroon na sila sa halip na conventional war ang ginawa, sila po ay nagpo-form ng mga milisya at nagkaroon ng protracted war sa Israel. Sa halip na gyerang harapan, nagkaroon po ng mga paglaban, ng mga tinatawag natin na mga freedom fighting. Pinaglalaban nila para sa pananaw ng mga Palestino, pinaglalaban lang nila ang kanilang karapatan sa lupa nila, na para sa kanila ninakaw ng Israel. At para sa Israel naman, pinaglalaban lang nila ang karapatan nila mag-exist bilang isang bansa. Okay, so yun yung nagsasagupaan po dito na pwersa. Ngayon,
Ang nangyari po kasi sa Palestino, sa Arabong Palestino, dahil ang Palestine po sa ngayon ay hindi pa considered na estado. Hindi po siya state. Sapagkat hindi pa siya nare-recognize ng United Nations as a sovereign country. Okay? So bagamat may teritoryo na siya, wala pa siyang kakanyahan na talagang kumpleto. At nung giyera nga na nangyari, nagkaroon ng mga protracted skirmishes ng war hanggang sa gano'n na patuloy na naging banta ang mga Palestinong Arabo sa Israel at ang iba nga sa kanila nag-form na ng mga sa mga grupo na sa kalaunan na itinawag ng mga terorista. At iyan po ang isa diyan. Marami pong pinagdaanan yan, iba-ibang pangalan, pero ngayon may Palestinian Liberation Organization, sila pa yung may grupo pa diyan na siya yung nagpatay ng mga atletang Israeli sa Olympics, di ba? So may ginagamit sila ng mga taktika na nakilala na bilang parte ng terorismo at ang Hamas isa po yan sa kasalukuyan ngayon na grupo ng mga Arabong fundamentalist na tinatratong terorista ng maraming bansa kasama na ng Israel. So yung Hamas sila po yung nagko-control. Subalit ang Israel po dahil po nagkaroon sila ng giyera in the past, naibalik niya yung control niya sa West Bank pati sa Gaza Strip. And bagamat merong autonomy itong mga dalawang teritoryong ito, may control pa rin ng Israel. Sabagat ang Gaza Strip, kung mapapansin nyo, ang Gaza Strip yan napapaligiran sa north at saka sa east ng Gaza Strip at north ay Israel. Sa west niya ay Mediterranean Sea. Sa south niya, maliit lang, Egypt, manipis lang yan. 7 milya lang yata ang width niya, tapos ang length niyan ay siguro mga 21 miles. So maliit lang talaga siya, but it is populated, mga 10 million ang tao dyan. So talaga napaka-densely populated, pero dyan din po nag-nest ang Hamas. Pero may control pa rin ang Israel sapagkat napapaligiran sila, kaya niyang i-blockade. So patuloy kasing naging banta ang Hamas sa Israel, patuloy naging paminsan-minsan, nagbobomba, nagpapadala ng mga missile, at ang kakampi naman po kasi ng Israel ang Amerika. Ang kakampi naman ng Hamas ay ang Iran, nagiging proxy war sa madaling salita. So yan po ang dahilan kung bakit ngayon naipaliwanag ko sa inyo yung pinagmulo ng giyerang yan. Sa kasalukuyan, nung isang araw, ay nagkaroon ng massive launching, unprecedented. Nagulat ang Israel dito. Na biglang ang Israel, kilala yan sa pagiging na mataas ang level ng security. Ang intelligence apparatus yan, napakatindi. Pero naisahan sila ng mga Hamas na biglang nagdagsaan. Nagpaula ng libo-libong missile papuntang teritoryo ng Israel at pagkatapos noon nagkaroon ng land invasion at air invasion. Land invasion, talagang mga libo-libong mga Hamas fighters ang nag-break ng wall. Talagang singira yung wall na nag-divide ng Israel at ng Gaza Strip at pumasok doon sa Israel. At ang iba pa nga ay nasa glider pa. So they were, and then ang iba sa dagat. So in all fronts, missile first, and then after that, an invasion force was sent to land, air, and sea. Hindi aeroplano ginamit, glider. And that was when the bloodbath started. Hamas started killing innocent civilians. But they're saying that this is in retaliation for Israel's killing of their own civilians. In the past kasi, ang Israel, because of their intelligence, alam nila na may mga ginagawang in retaliation sa mga ginagawa ng Hamas, nagpapadala din ng missile sa Israel, sa Gaza Strip. Ang ginagawa ng Hamas, ang kanilang ini-embed nila, ginagawa nilang human shields ang kanilang mga tao. And besides, the area is so dense that when you hit a target using guided missiles, definitely you're going to hurt innocent civilians. Kasi kunyari mataas na building yan, sa first floor naandun yung mga Hamas, yung kanilang pinagtataguan. Ay pag yan ay hinit mo, pati yung mga nakatira doon sa itaas, which is mga innocent civilians na Palestino. So ang sabi ng Israel, ganti yun dahil ang ginagawa naman ng Hamas ay nag-atake siya sa Israel at nadadamay ang innocent civilians. Pinapatay din ito ang mga kababaihan, ang mga bata, ang mga hindi naman sundalo. Di ba? Ginikidnap nila. So nagiging na siya, protracted war. And
The worst incident was what happened recently, where in and of course Hamas is saying that this is in retaliation for the sacrilege of one of the holiest place for Islam, yung Al-Aqsa. Kasi sa Jerusalem, which is partly part of the occupied West Bank and partly part of Israel. Sa yung Jerusalem kasi divided city yan eh. Merong portion dyan na parte ng occupied West Bank, sapagkat ang West Bank parte ng Jordan, pero may mga Palestinian na dyan. Pero sila po ay dating parte ng Jordan, pero para sa Palestino na yan, pero kontrolado pa rin ng Israel. Meron diyang lugar na holy sa tatlong relihiyon. Holy sa Kristyanismo, holy sa Judaism, at holy sa mga Muslim. Yung Al-Aqsa, doon sila nagagalit kasi may mga pumuntang mga Israeli officials na napaka right-wing na pumunta doon at feeling nila na bastos sila. Of course, that's what they're saying. So that's part of what triggered this entire bloodbath, this entire massacre. So that's where we are now. The Hamas went into Israeli territory, killed innocent civilians. Of course, soldiers were killed, the police were killed, thousands of people were injured. May mga nakidnap ang Israeli as of today, 900 na yata ang patay, may mga 150 or so na nakidnap. And 260 people were killed in one place alone. Nagkakaroon ng parang music festival sa isang lugar na malapit sa border, attended mostly by young people. At yun, this was not just an invasion, this was a massacre. In fact, it could even be considered a genocide. Okay? 260 people were just systematically killed. These are not combatants, these are innocent civilians. And so in retaliation, Israel rained missiles on Gaza Strip. And it also killed innocent civilians, innocent children, innocent women, innocent elderly, innocent men who are not even combatants. So what you have now is this war. Kaninong kasalanan to? Of course, ang karamihan sinisisi ang Hamas. Ako kaya ko rin parang madaling sisihin ng Hamas eh. Parang pagpalagay na galit kayo sa Israel. Eh bakit hindi niyo na lang ang targetan ay yung mga kahit yung mga pinuno nito, di ba? O yung mga sundalo, yan kagyera nyo. Eh bakit kailangan yung patayin yung mga 260 na tao na wala namang ginawang kasalanan, di ba? Pero ang punto naman nila, matagal na silang kinigipit ng Israel. Kasi ang Gaza Strip ngayon ay para bagang under lockdown, hindi sila basta-basta makalabas kasi maliit na strip yun eh. Ang Egypt ayaw silang papasukin. Ang Israel hindi sila basta-basta makapasok ng without authorization. Ay ang poverty level sa Gaza Strip is it's a humanitarian crisis. Kasi malaking populasyon nila, 10 million halos sa isang napaka-limited na space. Maraming nagkakasakit pero wala silang masyadong facility sa ospital. Pag meron kang surgery na kailangang gawin, kailangan mo pang pumuntang Israel, kailangan mo pang humingi ng permit. So there is what is called an apartheid. Parang there is a separation between the Palestinians and the Israelis. But please, there are also Palestinians who are already Israeli citizens. There are Arab Israelis. They are citizens of Israel, but they are not Jews. And these are living inside the Israeli territory. They are not part of Hamas. They are not part of Gaza Strip or West Bank. Pero yun nga yung nagiging complicated dito eh. And so now here we are. Tinatanong ng iba kanino ako kampi. Ako ang sagot ko dito, kampi ako sa kapayapaan. We have to really stop this. We have to stop this bloodbath one way or the other. I can certainly understand the position of Israel. Israel is just asserting its right to exist. It is waging an existential war. But Hamas is fighting for the Palestine. While it is considered a terrorist group, it is fighting for a cause. For us, they are terrorists, but for the Palestinians, they are freedom fighters. They're fighting for the land. Na complicated nga sapagkat yan ang mahirap, di ba? Kala mabibigyan ng solusyon yung yung paghahati.
kung babalikan sana natin ng ganito, ako ganito ako, kung pinabayaan na lang sana tinanggap na lang sana ng mga bansa sa paligid ang existence ng Israel, di ba? Kung hindi sila ginera ng Syria, hindi sila ginera ng Jordan at ng Egypt. At kung tinanggap na maluwag ng mga Palestinians na this is a nice compromise, hindi naman buong Palestine ay kinuha ng Israel eh. A certain portion of it na maliit nga lang kumpara mo sa West Bank at saka sa Strip, pinagbigyan naman sila ng Mercedes. Kung naging ganun lang sana usapan, na kinilala na lang lahat, nag-compromise na lang lahat, now sige, magkaroon tayo ng peaceful coexistence, wala sanang ganito. But you know, as when Israel became a state, giyera agad ang hinarap nito. So it has always been on a war footing. And I can always take the case that every time Israel is waging violence, it is in defense. But you know, it doesn't justify you killing innocent civilians. It doesn't justify you strangulating people who are not even part of your war. Diba? Katulad ngayon, ang ginagawa ng Israel habang nagpapaulan ng bomba, hindi naman pinapaya. Sinabihan ni Netanyahu na mga Palestino, mga Arab Palestinians sa nasa Gaza Strip, umalis na kayo diyan at bobombahin namin kayo. Eh paano sila makaalis? Hindi nga sila pinapaalis. Yung mga gates na palabas ng Gaza Strip papuntang Israel ay sarado. Yung papuntang Egypt sarado sapagkat ang Egypt nagdadalawang isip din. Itong nakakainis din sa Egypt eh. Ang Egypt isa sa mga nag-start ng giyera in the past. And yet ayaw niyang papasukin ng mga Palestino para matulungan. Pero ang rasunin naman siguro ng Egypt, libu-libong Palestino yan, milyon-milyon yan. Magkakaroon ng immigration crisis yan, magiging sakit ang ulo yan ng Egypt, matutulad sila sa Pakistan. Kasi ang Pakistan, yung mga Afghanistan, nung nagkagulo sa Afghanistan, yung mga Taliban nagpuntahan sa Pakistan. So ang Pakistan ngayon, naging launching pad ng mga terrorist attacks. So ayaw din ng Egypt ng ganon. May sarili ding problema ang Egypt. So kung magkakaroon ng exodus ang mga Gaza para maligtas ang mga tao sa Palestine sa pambobobo ng Israel pababa papuntang Sinai Peninsula, ay baka naman maulit-ulit yung nangyayaring parang, di ba? Yun yung ayaw din gawin ng Egypt. So this is a question of self-preservation of countries. And we have a problem because this is a problem that's going to affect all of us. Because the Middle East, you know, andyan ang Saudi, ang sinasabi ng iba, kasi ang Israel daw, malapit na magkaroon ng peace with Saudi Arabia. Kasi ang Saudi Arabia, medyo may pagka-pro-US yan, at kaawayan ng, hindi yan sumali, well, directly hindi siya sumali si giyera sa Israel, but you know, because it's considered a sympathizer of the Arabs, it was once considered as an enemy of Israel. Now nag-uusap na sila, magkaroon na sila ng rapprochement or warming of relationships. Ang isa sa mga pinagkukuhanan ng mga teorya ay ayaw ng Iran ito. Kaya ang Iran, minanipulate niya ang Hamas. Binigyan niya ng mga tulong para masabotahe ang peace process between Israel and Saudi. Kasi may imagine mo nga naman ang Saudi kasi kaaway din niya ng Iran eh. Diba? Sila ang gulo-gulo. Pero ang isa ding misteryo dito, ano kaya paano naisahan ng Hamas ang Israel na napakatindi ng security ng intelligence at na nagkaroon ng ganung klase ng atake na coordinated, na systematic, low-key. Imagine, paulanan ka ng libu-libong missile right after that, hours after, biglang sabay-sabay na 3-prong. May isa dagat, may sa lupa, at meron pa sa itaas, same papawid. And hindi aeroplano ginamit, gliders. This is really a well-coordinated, well-rehearsed. Bakit nakalusot? Paano hindi nakita ng Israel? And then there is always this other conspiracy theory that this is something that has been planned all along. May mga nagsasabi nga na alam naman ng Israel yan, naglagaro na sila ng excuse na mangyari yan para totally obliterate na nila ang Gaza Strip, you know, which is kind of horrifying. Sobra namang teorya yan. Pero I don't know, with the kind of evil and inhumanity in people's minds, you know, this can very well happen. Meanwhile, let us just pray that that peace will descend. This is supposed to be the place where Jesus Christ was born and lived. This is the birth of Christianity. This is the cradle of 3 important religions in the world.
Christianity, Judaism, and Islam. And yet look at what is happening there. People are killing each other. Isn't it ironic? At huwag kayong magsasabi na wala tayong kinalaman dyan. May mga Pilipino na po na naapektuhan. Hindi natin alam kung may mga Pilipinong namatay o kinidnap. Nakasang ginawa ng Hamas, yung iba mga Israeli na nakita nila sa halip na patayin, kinaladkad papasok sa Gaza Strip. Kapag ginagawa nilang human shields. Sinasabi nila sa Israel, ang Israeli, tinutont nila, o sige, every time that you're going to bomb us, we are going to execute one of them in public. Or, pag binomba mo kami, mamamatay din sila. Pero ako, I doubt it whether Israel is well known for sacrificing its own people to achieve its collective end. Okay? They are good as dead, siguro. Parang ganon. Sisikapin nilang iligtas kung kayang iligtas. But, at the end of the day, it's the higher, which is higher? The life of a few compared to the life of the entire nation. So yun ang kanilang sasabihin. A horrifying thought. Ako mismo kinikilabutan pag nakikita ko yun. Lalo pag mga bata ang kinidnap, matatanda. Nasakita mo mga babae nakahubad. Pero sa kabila naman, makikita mo mga namamatay din sa Palestine, sa Gaza Strip, mga bata din, mga babae. Parang hindi mo maintindihan bakit kaya pinapabayaan ng pong may kapal na kung saan ang pananampalataya nagsimula sa lupain ito na merong ganitong kaguluhan. O sige po, sana po nakatulong ako sa pagpapaintindi sa inyo kung ano nangyayari sa Middle East. Importante po nating alamin ito sapagkat kailangan nating maintindihan. Bilang to para lang sa kanila. At magdasal na lang po tayo na sana ay matapos na itong kaguluhan. Sige. Sana nakapagsilbi ako sa bahay dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. At sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na ko niya mga puso at kapagpabago ko ng mga panahon sa buhay kahit kunti lang. Kahit sa usapang politika lang. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and grant thoughts. Kita-kita na lang ulit tayo sa Biyernes. Ito po si Professor Conton Contreras nagsasabing mag-iingat po tayo lagi. Importante pong kalusugan. Lagi po sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Bye for now. See you Friday.